Yahweh, you are our Father. We are the clay, and you are our potter, and all we are the work of your hand. So kaya sinasabi natin, Yahweh, our Father, yung Lord natin. Siya yung ating Ama. And praise God, etong Ama natin, hindi siya katulad ng mga tatay dito sa lupa. Diba? Papansin nyo, bakit ba sa mga churches, konti ang mga tatay? And by faith, ito na po yung huling taon ng church. Nakakonti po ang tatay dito sa proper. By the coming weeks, days, or months, by faith, dadami na yung mga tatay dito sa lugar na to. Amen po. Bakit po? Kasi pagpe-pray natin na yung mga magulang mismo, yung mga head of the family mismo, maging katulad po sila ni Kristo, na i-lead po talaga nila ang buong pamilya nila sa Panginoon. Bakit po ganun kahalaga yun? Kasi meron po tayong perfect example na ama sa Bible na dapat po maging pattern, maging model ng lahat ng mga tatay at mga magiging tatay at mga magmumukhang tatay. Kailangan po talaga na si Lord ang ating, as our Father, maging pattern nating lahat, ng mga, especially mga tatay po. Kasi para ma-lead talaga yung buong pamilya para sa Panginoon. Okay? And sabi nga, sa Romans chapter, next nga, sorry. Sa Romans chapter 8, and verse 15, sabi doon, "For you did not receive the spirit of bondage, again to fear, but you received the spirit of adoption." Pakisabi nga, spirit of adoption. Pag sinabing adoption, tayo ay inadopt ng Diyos. Tayo ay sinama ng Panginoon. Tayo ay kinupkop ng Diyos. Okay? Pero sabi doon, the spirit of adoption, ibig sabihin that is the Holy Spirit, by whom we cry out, Abba, Father. So ma-recognize natin, kaya pala si Jesus, ang tawag niya kay Father ay Father, kasi since the Holy Spirit ay nasa Kanya, ang lagi niyang tawag sa Diyos ay Father. Sa John 17, tinawag niya si Father as the Holy Father, the Righteous Father. Ibig sabihin, laging ganun yung approach ni Jesus, Abba, Father. So, pag-aaralan natin tong word na yan, yung word na Father, or as our Abba, Father, sa araw na to, and we'll pray na starting today, magkakaroon tayo ng hindi lang basta relationship sa Diyos na siya yung Lord natin. But starting today, we will exercise yung identity natin as a child of God, and we will also apply yung opportunity or yung right na binigay sa atin ng Diyos na ma-enjoy yung relationship natin sa Kanya. Okay? So bago tayo magpatuloy, let's pray. Father, we thank you, Lord, sa umagang ito at salamat sa pagkakataon muli na makapag-aral kami ng iyong mga salita. And today, Lord, we are declaring your words today sa aming kalagitnaan. And we are asking Holy Spirit to continue to fill us with your presence and with your power. Help us to understand your words at matutunan namin lahat ngayon, Panginoon, ang pag-aaral ng iyong mga salita na maintindihan namin ang mga salita mo patungkol sa pagiging Ama, ikaw na Ama namin, Panginoon. And Father, I pray na bigyan mo kami ng pagkakataon, Panginoon, na lalong lumago ang aming pananampalataya sa iyo. At mas lalo ka namin makilala pa, especially sa mga nanonood sa online. Yung mga kapatiran naming wala rito, Panginoon. We are praying and declaring that they will understand your words as they listen hanggang matapos ito, Panginoon. We pray, Lord, for your power to move in our lives at maranasan namin, Panginoon, ang pakikipag-usap mo ng personal sa aming buhay, Panginoon. Reveal yourself to us today at makilala ka namin, Panginoon, bilang aming Ama. At salamat po, Ama, sa banal na dugo ni Jesus na yung binigay sa amin para kaming makover at maingatan kaming lahat para hindi manakaw ng kaaway ang mga salita na aming maririnig. And so we pray today that you will empower your people, and especially your servant, Lord, na magpapahayag ng iyong mga salita at makita ang kaluwalhatian mo sa aming kalagitnaan. And we pray, Lord, ang kalooban mo maganap, yung purpose mo ay maganap sa aming buhay, sa mga mensaheng ito na aming maririnig sa pangalan ni Jesus. Amen. Now, bakit ba natin tinatawag ang Diyos na Ama or Father? What does it mean pag sinabi mong, God, you are my Father? Okay, number one is dahil tinawag natin siyang Abba, ang late pala, no? Sorry. Abba, Father. Sabi doon is this intimate term, word kasing Abba, ano yun eh, hindi siya Greek word. Ancient Hebrew yun eh, or
ah, binubuo siya ng 4 na letra na nagmi-mean ng A, B, B, A, which means Aleph, Bet, Bet, Aleph. That's the first 2 letters ng Hebrew. And pag sinabi mong Aba, ano siya? About sa intimacy siya. Hindi mo lang tinatawag ang Diyos na Diyos ko, kundi tinatawag mo siya aking Ama, my Father. Kaya nga 'di ba si Jesus, ang lagi niyang tawag sa Diyos, my Father. Ama natin, 'di ba? Or nung nagturo naman siya ng prayer, yung the Lord's Prayer na tinatawag, Our Father who art in heaven. So, meaning to say, laging may relationship. Hindi siya yung, God is the Father, kundi God is our Father. Meron kang personal relationship. And when we talk about calling God as your Father, it means merong pag-ibig. There's love, may protection ka na galing sa Panginoon, at meron din provision. Meaning, sinasabi mo, Lord, ikaw yung Father ko. God, ikaw yung Father ko. And I can enjoy yung pag-ibig mo sa akin. I can also enjoy yung benefits ng protection ng Diyos sa atin. Kasi poprotektahan tayo ng Ama. At ipaprovide na yung pangangailangan natin. And sinabi nga ni Jesus, our Father is in heaven. So kaya, as our God, the Father, sitting on His throne, nakatingin siya sa lupa, every time we call Him in the name of Jesus, nakikita natin na si Lord, lagi lang siya nag-aabang. Nag-aantay lagi ang Diyos na makipag-commune ka, na makipag-communicate ka sa Kanya, makipag-relasyon ka talaga sa Kanya everyday. And pag sinabi mong Father, ang Diyos, more than a title, kumbaga hindi lang siya basta title lang, as tatay lang, kundi meron tayong living relationship sa Kanya. Hindi lang formal address na, Father, ikaw kasi yung Diyos namin. Kundi, meron ka talagang personal intimacy with God. Yun yung something na pag dinifferentiate mo lahat ng religion sa buong mundo, bakit tayong mga Kristiyano, though di natin tinatake ang Christianity as religion, but tinatake natin tong Christianity as our personal relationship with God. Lagi natin tinuturo, this is not religion, this is relationship. Bakit? Kasi pinapakita natin, Lord, meron kaming relasyon kasi sa'yo. Kilala ka namin. You're our personal Father. And having God as your personal Father, it amazed me na itong Diyos natin, may inoffer siya sa atin na mga pangako sa mga salita niya. And kaya nga, isa-isay natin yung acronym ng Father. F-A-T-H-E-R. Okay. Pag-usapan natin, anong klaseng Father yung Diyos natin? Number 1, He is our forgiving Father. Amen? Nagpapatawad po siya. Okay? And sa kanyang pagpapatawad, He has boundless forgiveness. Sinabing boundless, hindi to nasusukat. Kasi tayong mga tao, lagi tayong may hangganan. Di ba? Sometimes, bakit ka nagkakasakit? Kasi bitter ka ayaw magpatawad ba't sumasama loob mo? Kasi may something na kinikim-kim ka pa, nagalit dyan. Bakit ikaw ay nagkakaroon ng mga fears or anxiety attacks? Kasi may something ka pa na hindi pinapatawad. Sometimes, actually, sa pag-aaral din, yung unforgiveness, it results to death. Literal, ang unforgiveness, papatayin ka niya. Bakit? Pag inipon mo ng inipon yung di pagpapatawad sa mga tao, magdudulot siya ng sakit sa'yo. And that's why we need the Father's love sa buhay natin para maging madali sa atin yung pagpapatawad. Parang ganito lang yan You cannot give what you don't have. Ulitin natin. Hindi mo mabibigay yung wala ka. Tama? So in order for us to forgive, kailangan ma-receive mo muna yung forgiveness. So that same measure ng forgiveness na na-receive mo is the same measure na ibibigay mo rin sa iba. Tama? Amen po? So kaya, maintindihan mo magpatawad ng madali kasi ikaw, naka-receive ka rin ng forgiveness. Mahirap magpatawad kung ikaw mismo hindi pa nakakatanggap nun. Okay? Sa Colossians chapter 3 verse 13, hindi ko kasi nilagay na, pero sabi doon, make allowance for each other's fault. Pag sinabing allowance, lahat ng pagkakamali ng iba, dagdagan mo ng allowance, maglagay ka. Kung ito lang yung measurement ng forgiveness mo, so for example, si Alay tsaka si Franz nag-away. Si Franz, ito lang yung PC niya. Ito lang yung patience niya. Diba? So sabi ni Lord, Franz, make an allowance. So, dagdagan mo. Franz, dagdagan mo yung allowance, Mga ganito. So, si Franz na ito lang yung patience niya, ginawan siya ng masakit ni Alay, di niya gamit na yung patience. Sige, pagbibigyan. Gumawa na naman ng masakit na naman na,
Pagbibigyan ko pa rin, papatawarin ko pa rin. Ginawan na naman ako ng masama, pagbibigyan ko pa rin. Kaya lang, puno na. Pag napuno ang PC, ano mangyari? Yari, putol. Pero sabi ni Lord, make an allowance. Bakit? Kasi kung ito lang yung measure ng patience mo, maglalagay ka ng allowance. Para ano? Maubos man yung patience mo, meron ka pang allowance para sa Kanya. Meaning to say, dapat ma-realize natin, ganun yung ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Bilang Father, forgiving Father natin, laging may allowance ang Diyos para sa atin. Amen? Lagi siya nagbibigay ng allowance. Ano yung allowance? Chance. Lagi kang bibigyan ng chance ng Diyos na papatawad pa rin kahit anong mangyari. Okay? And sabi, Lord, forgive anyone who offends you. Remember, the Lord forgave you, so you must forgive others. So, pinatawad ka lang din ng Diyos eh. So, magpatawad ka rin sa iba. Kaya lang, dapat magets mo na yung allowance na pinapagawa sa atin ng Diyos para sa pagpapatawad sa iba, yun din yung ginagawa naman sa atin ng Diyos kahit ano mangyari. Actually, everyday, magkasala man. May perfect ba dito? Meron na ba dito hindi na nagkakasala ever since nung nakilala mo si Lord? Meron ba? Taas ang kamay ang di na nagkakasala. Wow! Wala, di ba? Bakit? Kasi lahat tayo, subject pa rin. Lahat tayo nagkakasala pa rin and praise God for giving yung Father natin. He has a boundless forgiveness sa ating buhay kasi lagi siya nagbibigay ng allowance para sa atin. So, ganun din dapat yung gawin natin. Amen? Second, yung transgressions natin natanggal. It was removed. Bakit? Because of the blood of Jesus. Well, praise the Lord. Sa Psalms 103, yung verse 12, alam niyo yung verse na yun? Yung as far as the east is from the west, so far He removed our transgressions from us. Alam niyo ba yung kwento ng usapan ni East at ni West? Si East at saka si West nag-usap. So, sabi ni East, uy, West, bakit? Ano tayo? Let's date. Date tayo, mag-meet tayo. Sabi ni East tsaka ni West, mag-date daw sila. Sabi ni East, pupunta ako dyan, West, ha? Sige, punta ako dyan. Pagpunta ni East kay West, ano nangyari? Nagkabaliktad lang sila, tama? Nagkabaliktad lang sila ng direksyon. Si East pumunta kay West, si West napunta sa kabila. Bakit po? Never in the history, at kahit sa future pa na darating, na mag-meet yung East tsaka yung West. Tama? Hindi sila mag-meet. Opposite direction sila eh. So never mag-meet yung dalawa. Hirap na yung mga nasa MMM mo. Sinat kasi busy. May cinema kasi dun sa Kids Church ngayon. And by the way, next week, sa mga men's natin, mga lalaki, meron tayong Basket Bible Fellowship next week sa court ng Camellia. Yung mga ladies of Jesus, mga babae dito po kayo mag-fellowship. Women's Fellowship dito sa church. Kami naman po mga lalaki, nandun kami sa may court. Meron kaming Basket Bible Fellowship. Anyway. So balik tayo. So, transgress, remove. Yung transgression natin, lahat ng kasalanan mo. Kung paano hindi nag-meet yung East and West, kung paano malayo sila, ganun din tayo nilalayo ng Diyos sa kasalanan natin. Amen? That's our Father, our forgiving Father. Pangatlo, yung prodigal son na bumalik. Grabe, no? Buhay pa tatay mo, kinukuha mo na yung mana mo. Ang implication na kapag ang isang anak ay kumuha na ng mana sa tatay niya, ibig sabihin sinasabi mo, tay, patay ka na sa harapan ko. Hindi na ako naniniwalang buhay ka kasi bibigay mo na sa akin yung mana ko. Kasi ang pamana, ang inheritance, binibigay yan sa anak kapag nawala ang tatay. Tama? Kaya lang, pag buhay pa, hindi mo pa pwedeng kunin yung mana mo. Yung prodigal son, kinuha niya na kagad yung mana niya, buhay pa tatay niya. Okay? Pero grabe yung tatay, no? Open arms. Pagbalik nung anak, malayo pa lang, nakita niya na yung anak niya. Ano sabi doon? Yung tatay, tumakbo. Sa first time yun yung na-picture yung Diyos Ama. He ran. Diba? Tumakbo siya papunta dun sa anak niya. At sabi doon, filled with love and compassion, sabi ng NLT version, niyakap niya. He hugged and kissed his son. Diba? So nakakaano yun? Nakaka-touch yung part na yun na pagkatapos ng lahat ng ginawa kong pagkakamali at mga kasamaan, at pagkatapos na dineclare ko na patay ka na sa harapan ko dahil kinuha ko na yung mana mo, pero tinanggap pa rin siya bilang anak. Di ba? Yan yung essence na yung Father natin. He's a forgiving Father. Bakit? Pangapat, He is faithful and just. Amen po? When you confess your sins to God, He is faithful and just to forgive our sins
and to cleanse us from all unrighteousness. 1 John 1:9. Sobrang sarap nun. Lagi tayong may assurance na yung sins and weaknesses, every transgressions, iniquities, anong klaseng kasalanan yan, you name it, once i-confess mo sa Diyos Ama natin, faithful siya and just to forgive us. Amen? Napakasarap nun, lagi tayong papatawarin ng Diyos. That's the only thing na meron tayong assurance na hindi tayo mapapalayo sa Diyos natin. Kasi alam nating pinatawad tayo sa kasalanan natin. Ano ang naglalayo sa atin sa Diyos? Ano ang naglalayo? Sin. Dahil nilalayo tayo ng kasalanan sa Diyos, every time we confess that sin, faithful ang Diyos. He is a just God. Napapatawarin niya lahat yon. Just imagine nyo na lang po ganito. Nasa trial court tayo. Okay? Nasa trial court. Imagine nyo po nasa trial court tayo, tapos tayo po yung nasasakdal. Okay? However, praise the Lord, meron tayong attorney, sino yun? Si Jesus, na sinabi niya, meron akong sariling dugo na pinambayad na dyan sa kasalanan mo. And actually, di nyo kailangan galawin yan eh. Doon nyo nang gagalawin eh. Adjust nyo lang. Pero sige, tawagin nyo na sinat para di na kayo mahirapan. Yan. Anyway, so bilang mga nasasakdal, praise the Lord, meron tayong tagapagligtas. Meron tayong Jesus na nagsabi, napako ko na lahat sa cross yung lahat ng kasalanan mo. Past, present, future saints, naipako na lahat sa cross. Meaning, napatawad na lahat yon. And the only way for you to be forgiven, na maging kampante ka, at alam na alam mo, assured ka, na pinatawad ka na ng Diyos, manampalataya ka. Maniniwala ka lang that when you confess your sins, pinatawad ka na ng Diyos. Faith lang. It's a matter of faith. Kung paano ka naligtas through faith, by the grace of God, through faith, ganun din sa forgiveness ng Diyos. Iko-confess mo lang, alam mo nang pinatawad ka ng Diyos. Ganun ka, sarap. And lalakad ka sa buhay na to, confident ka na wala ka ng kaso sa Diyos. Wala ka ng atraso sa Diyos. Bakit? Kasi napatawad niya na lahat ng yon. Yun yung something na hindi maintindihan ng maraming tao. Bakit po, as our Father, meron siyang forgiveness abundant. Okay? Or abundance, yung pagpapatawad niya. His forgiveness is central to His love. Yun yun, yung pag-ibig niya sa atin bilang tatay, yun yung pinaka-motivation niya kaya tayo pinapatawad. Ano pa? He offers unconditional love. Hindi lang unconditional love, but unconditional forgiveness. Nakakatawa nga ang Diyos eh. Pagbabalik ka sa Old Testament, ang condition para patawarin ka, mag-alay ka ng sarili mong hayop. Di ba? Hebrews chapter 10, pag binasa nyo yun, napakadaming hayop na in-offer. Yan ang tulungan mo na itong mga to. Yan. So, yung Hebrews chapter 10, grabing daming hayop ang nai-offer. Tapos, sabi doon, na tanging yung sacrifice lang ni Jesus, yung tanging naka-please sa galit ng Diyos, at yun lang yung nag-satisfy para mapatawad tayo ng Diyos. Kaya praise the Lord, meron tayong unconditional Father na nagbigay ng kanyang anak sa buhay natin so that we can experience that unconditional love. Unconditional siya kasi though we are sinners, praise God, namatay na si Jesus para sa atin. While we were yet sinners, Christ died for us. So meaning to say, mayroon nang ginawa ang Diyos para sa solusyon sa aking kasalanan. At yun ay si Jesus. Tatanggapin ko na lang yun. Maniniwala na lang ako doon, pinatawad na ako ng Diyos. And sabi nga, receive God's forgiveness and offer it freely to others. Bigay mo na libre sa iba kung libre mo lang din natanggap sa Diyos. Amen? Kaya nga sabi ni Jesus, freely you receive, freely you give. Pinatawad ka ng Diyos ng free, magpatawad ka rin ng free sa iba. Amen? Next, Abba, or our Father. Abba, Father. Sa Romans 8:15 kanina, di ba? Hindi tayo nakatanggap ng spirit of fear, but the spirit of adoption. That is, the Holy Spirit, siya yung nag-seal, siya yung naging katunayan na tayo ay anak na ng Diyos kasi ibinigay sa atin. And we can now cry out, Abba, Father. The word Abba, it is an intimate term. Bakit? It means Father, a term of intimacy,
and endearment. Parang ano lang yan. Kung paano ang mag-asawa, may tawagan sila na love, honey, or kung ano pa man. Ang father, pag sinabi mong Aba, sinasabi mo, Lord, meron na akong malalim or masarap or nakaka-enjoy or peaceful or sobrang saya na relasyon sa iyo bilang aking ama. Okay? Sweet, intimate yung fellowship or yung relationship natin sa Diyos, Ama. Ibig sabihin, kilala mo talaga yung Ama natin sa langit. Meaning, pag sinabi mong Aba, it is a close relationship. It shows we have a close relationship with God. So, dapat, pag sinabi mo, tinatawag mo ang Diyos natin as our Aba, meron kang close fellowship. Close ka talaga sa Diyos. Mabubuhay ka na, Lord, thank you, ikaw yung daddy ko. Sa ibang translation, sa mga mabababaw na version ng Bible, ang tawag sa Aba is daddy or papa. Okay? As in, that's it. Daddy God, Papa God, yung mga terms ng mga tao today. That's Aba. Okay? Kaya pag tinawag mong Aba Father, sinasabi mo, Lord, you're my daddy. Ikaw yung tatay ko, ikaw yung magpoprotekta, ikaw yung mag-iingat, ikaw yung mag-provide para sa akin. Amen? Ano pa? When you talk about Aba, it means safe. You're being safe and being loved. Diba? Katulad ng isang bata na ang safe place niya ay yung laging nasa paligid na yung tatay niya. Diba? Yung magulang. Kapag nakita niya na yung tatay niya, okay na siya. Kanina, papunta kami dito, nakakatawa. Nakakatawa ba? Paano nga ba? So, nag-park ako sa labas ng bahay kasi nag-hazard muna ako. Lumabas si Shemi, sabi niya, Daddy, pasok na ako sa van, sabi niya gano'n. So, nabasok ko siya sa van. Ako naman, umakit ako kay Rish. Pagkakat ko kay Rish, sabi niya, Daddy, bantayan mo muna si Kaya. Bis lang ako. So, bis siya, and so on. Na-realize ko, ay, parang ang tagal ko na. Ang tagal ko na sa taas. Si Shemi, ang tagal na sa loob ng van. Tapos naisip ko, pababa yung van yung kalsada eh. So, hindi kaya ni Shemi buksan yung pinto para lumabas. Hindi niya rin mabubuksan yung bintana kasi nakalock. So, kaya sabi ko, bigla ko na-realize, baka umiiyak na yun. Binaba ako, diba? Pagbaba ako ng ganun, pagbukas kong ganun, nagpunas ng luha, nakatalikod. Sabi ko, oy, bakit? Nangyari sa'yo? Miyak ka, no? As in, natatakot na siya kasi parang ang tagal-tagal na nga namin. Tapos mag-isa lang siya dun sa van, di ba? So parang, doon naka-hazard naman, nakabukas naman yung makina. Naka-aircon naman siya sa loob. Pero siya lang kasi mag-isa at wala siyang magawa. Kaya parang helpless siya na hindi niya naman mabubuksan yung pinto, hindi niya rin mabubuksan yung bintana para tawagin kami. So kahit magisigaw siya doon, hindi rin siya marinig sa labas. Pero nung pumasok na ako, ang ginawa ko, instead na pumunta ako sa driver's seat, doon muna ako sa tabi niya. Tinabihan ko muna siya. And na-realize ko, ito yung safe place sa kanya pag nakita niya na ako nandun. Okay na siya agad. Hindi na siya umiyak, tapos kampante na siya, kalmado na siya. Bakit? Kasi nandun yung presence ng tatay. And ganun kahalaga na meron tayong ama na nasa langit. At meron tayong relasyon sa kanya na ganun. Na pag na-experience mo na yung presence niya, at peace ka na. Meron ka na kagad kapayapaan sa puso mo na hindi ka niya pababayaan, hindi ka niya iiwan, hindi ka niya hahayaan. Walang nagtiwala sa Diyos na pinabayaan. Amen? Sa buong lifetime ko rin, 35 years, pa 36 na ako this August, nakita ko na kung gaano kasarap magtiwala sa Diyos bilang tatay natin kasi hindi ka niya pababayaan. Amen? Lagi kang safe and secured sa Kanya kasi anak ka niya. Kaya again, because of the Holy Spirit, that spirit of adoption, pwede ka nang tumawag sa Diyos bilang Ama. Okay? Bago mo siya tawaging Lord, Master, and King, naging tatay muna natin siya. Okay? Masarap maglingkod sa Diyos, oo. Kasi Panginoon natin siya. We are His servants. Pero take note, bago ka maging servant, child of God ka muna. Amen? Anak ka muna. I-cultivate mo, alagaan mo yung relasyon mo sa Diyos bilang tatay mo siya. Okay? Sabi ko nga, kailan ba yun? Nag-landmark kami nung Tuesday ni Kuya Dave kasi si Papa. Kasi sabi ko nga kay Kuya Dave, kasi parang napauwi na kami, inatid ko na siya sa bahay nila. Sabi kong gano'n, lumaki nga kasi kaming siyam na magkakapatid. Siyam kami. Lumaki kaming, hindi kami close sa tatay namin. Tapos parang, nag-iisip din ako, inaalala ko sa memory ko, ano ba yung time na nag-bonding kami ni Papa? So meron na ako naalala na, I think I was 4 or 5 years old.
nabibinili si Papang ring, tas that time tinuturuan niya ako mag-shooting basketball. Tapos nagba-basketball. Alam ko si Kuya Dave, nagliliga ka na nun, eh, no? Sa Cubao. Sumasali na si Kuya Dave sa mga liga nun. Tapos ako naman sa bahay lang, naglalaro kami ni Papa. So parang, yun lang. After yun, wala na ako ibang memory sa kanya na nag-bonding kami or what. Tapos parang growing up, dahil si Papa busy sa ministry, hindi talaga kami close. Kaya parang ako noon, parang meron akong insecurity na since hindi ako close sa tatay, parang hindi ko alam kung anong feeling. Paano magkaroon ng closeness. Kaya nung time na nakasama na namin sila, even that time, hindi pa rin kami ganun ka-close ni Papa talaga. I can say na mentor ko siya. I can say na teacher ko siya. Preacher, pastor. Pero yung pagiging father na close, katulad ng intimacy sa Diyos, hindi ko pa na-experience sa kanya yun. So kaya parang, nung napunta si Papa sa bahay ko na siya nakatira, hindi ko rin alam yung feeling, paano nga ba magkaroon ng tatay sa loob ng bahay? Since hindi na siya ganun ka talagang authoritative as tatay dahil yung memory niya nga, para ako nagkaroon ng anak na tatay ko. Kasi ako, inaalagaan na talaga siya. So, parang ganun yung feeling. So, hindi ko alam, pero alam ko yung feeling ng pagiging anak ng Diyos. And yung closeness, yung pag-father ni God the Father sa akin, yun yung na-experience ko. And doon ako na-heal. Kaya parang yun yung mas na-enjoy kong relationship, yung pagiging tatay sa akin ng Diyos. And yun yung kaya kong i-testify sa lahat, na doon hindi tayo naka-experience ng tatay sa lupa or hindi tayo nakagaroon ng closeness sa tatay natin sa lupa, pwede tayong maging close sa Diyos natin. Kaya tinawag siyang Abba kasi gusto ng Diyos na magkaroon tayo ng intimate relationship sa Kanya. And nakakatuwa sa pagiging Abba niya, accepted tayong lahat. Amen? Yung acceptance na unconditional. Hindi nagdalawang isip sa Jesus para hindi ka iligtas. Okay? Inaccept tayo ng Diyos sa biyaya niya. Di ba? Hindi sa performance natin, hindi sa kung sino tayo, ano yung background natin. Inaccept niya tayo kung sino man tayo. Namatay sa Jesus para sa atin while we were sinners. At paniwalaan mo lang yon. Mahalaga ka sa Diyos. Amen? Mahalaga ka sa Diyos kasi anak ka niya. Amen po? Yan. Tignan mo yung katabi mo, anak ng Diyos yan. Okay? Anak yan ng Diyos. Kapatid mo yan sa Panginoon. Amen po? So, F, forgiving Father. A, Abba Father. Letter T, teacher or teaching Father. Okay, tinawag siyang teacher. Bakit? Kasi nagtuturo siya. Sa pagiging tatay ng ating Diyos, nagtuturo siya lagi. Nagbibigay siya ng wisdom and understanding sa Proverbs 2. Diba? Sabi doon, sa Proverbs 2:6, for the Lord grants wisdom. Nagbibigay siya ng wisdom. Sabi, from His mouth comes understanding. Knowledge and understanding. So, kaya ang Diyos natin, bilang tagapagturo, siya yung best teacher natin. Meron din siyang loving counsel. Si Lord, nagka-counsel siya. Sabi niya, I will guide you with my eye. I will instruct you in the way you should go, and I will guide you with my eye. So kaya, si Lord, yung loving eye niya, lagi nakatingin sa atin. Lagi tayong tinitignan. Though, napakadami natin. Pero, meron personal love ang Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Yun yung nga amazing dun eh. Merong isang bata nag-pray. Sabi ng bata, sabi niya, Lord, hindi ka ba nalilito sa aming lahat? Ang dami naming tumatawag sa'yo. Thank God, hindi nalilito ang Diyos. Di ba? Salamat sa Diyos, hindi siya nalilito. Bakit? Kasi meron siyang He is the all-knowing God, the omnipresent God, omniscient God, na alam niya lahat ng mga taong tumatawag sa Kanya. And lagi siyang handa na makinig sa bawat isa sa atin. And meron siyang personal call sa bawat isa. Imagine, sabi niya Lord kay Jeremiah, bago ko pa man i-form kita dun sa womb ng nanay mo, may calling na ako sa'yo. Tinawag na kitang prophet. So kaya parang nakaka-amaze yung part na sa bawat isa sa atin, meron ng plano ang Diyos. So kaya gusto talaga ng Diyos na turuan tayo along the way habang tayo ay nabubuhay. Binigay pa niya sino? Ang banal na Espiritu. Nangako siya na ang banal na Espiritu, He will be your guide. Yung tinatawag na Spirit of Adoption, that's the Holy Spirit, the Spirit of Truth. Ang dami kasing pangalan ni Holy Spirit sa Bible talaga. Pero the point is, ipinadala niya ang banal na Espiritu sa atin so that He can guide us. He can teach us. He can mentor us. He can lead us. Kasi nga, ganun tayo kahalaga sa Diyos. Amen?
And sabi nga, yung teaching ng Panginoon, teach us to profit, ibig sabihin, magkaroon tayo ng benefits. Mag-benefit tayo sa mga turo niya. Sabi sa Isaiah 48 verse 17 yun sinabi doon na the Holy One of Israel, I am the Lord your God who teaches you to profit, who leads you by the way you should go. So, si Lord, gusto niya, ang Diyos Ama natin, He wants us to be taught by Him mismo. And sa New Testament, nakakatuwa naman, si Jesus, meron siyang compassionate teaching. Every time Jesus teach, meron siyang love. Lagi may pag-ibig yung pagtuturo ni Jesus. Hindi lang siya nagtuturo for the sake ng teaching lang, tas, okay, bye, see you again. Hindi siya ganun. Meron siyang compassion, may pag-ibig siya. Every time He teach. Tignan niyo, basahin natin. Sa Mark 6, next time lalakihan ko na. Sorry. Natuwa kasi ako sa team Anyway, sa Mark 6:32 to 34, sabi doon, so that time, they left by the boat for a quiet place where they could be alone. Pero, sabi doon, many people recognized them and saw them leaving. And people from many towns ran ahead along the shore, got ahead of them. So, ang daming sumunod kay Jesus, literal. Sabi doon, Jesus saw the huge crowd as He stepped from the boat. And sabi, and He had compassion on them. Diba? Because they were like sheep without a shepherd. So, yung compassion ni Jesus, out of His compassion, ano ang ginawa niya? So, He began teaching them with many things. So, ang daming tinuro ni Jesus sa kanila. Bakit? Kasi meron siyang compassion sa mga tao. So, every time na yung Ama natin is guiding us, tinuturuan tayo. Sabi nga, a shepherd teaches by guiding, leading, protecting, correcting, pati pag-correct, and caring. So, ganun si Jesus sa atin. Ganun yung Ama na binigay, na pinoportray niya sa atin. Na meron siyang compassionate teaching sa atin. Mahal tayo ng Diyos habang tinuturuan niya tayo. And again, sometimes ang correction ng Panginoon ay masakit. Pero once again, just like a father disciplines his son, so ganun din yung Diyos natin na dinidiscipline, kinokorek tayo sometimes kapag tayo ay nagkakamali. Okay? So Father, F, our forgiving Father. A, our Abba Father. T, our teaching Father. Next, H, our healing Father or our healer. Anong ginagawa niya as our healer? Again, nagpapatawad siya ng sins. Nakakatawa, lahat ng sins natin, pinatawad ng Diyos. Yung Psalms 103, yung bless the Lord, O my soul, yan, and all that is within me, bless His holy name. Tapos, bless the Lord, O my soul, and forget not His benefits. Ano yung mga benefits? Sabi doon, who forgives all our sins. Pinatawad tayo sa lahat ng kasalanan natin. Who forgives all your iniquities. Kaya, forgiving God siya. And pangalawa, yung kasunod nun, and heals all our diseases. Isa yun sa mga benefit na binigay sa atin ng Panginoon. He heals all our diseases. Sa Exodus naman, yan yung time na nagkasakit sila, di ba? Kasi, sabi ng Panginoon, yung mga sakit ng Egypt, hindi ko ilalagay sa inyo. For I am the Lord who heals. Nagpakilala siya as Yahweh Rapha. The God who heals, the Lord who heals. So nagpapagaling siya ng maraming sakit. And even sa Jesus, sa New Testament, ang daming naglapitan kay Jesus para magpagaling, magpa-pray. And sabi doon, and Jesus, healed all their sicknesses and diseases. So lahat, ganun yung Diyos natin. He is our healer. He heals. Kaya wala tayong, alam niyo po, ang pagkakasakit, pag tayo ay nagkasakit, dapat ang number 1 na takbuhan natin, bago ang ospital, Diyos muna. Diyos muna. Because He is our great physician. After all, He is the giver of life. After all, He is the breath of life. After all, siya yung gumawa sa atin. We are created in His image. So kung may problema yung image niya, magpaayos tayo sa Kanya muna. Bago tayo tumakbo muna sa ospital or kung saan naman, takbo muna tayo sa Kanya. Bakit ko ito sinasabi? Alam niyo po, ang intimacy with God, isa sa mga benefits ng intimacy with God as our Father, yung pagiging healer niya, magiging healer talaga siya. Parang kailan ba yun? 2 weeks ago ba o 3 weeks ago? Yung nagpa-pray po ako kasi kinumbulusyon ako.
So, pag-uwi namin, galing church, tas nagpaayos na ako ng van, yung pinakabit ko yung dashcam, tsaka yung stereo. Pag-uwi namin, 40 degrees na pala ako, tas inoconvulsion ako, 40.1 degrees yung temperature ko. At nanginginig, nag-chills na ako, inoconvulsion na ako. At nakikita ko na ang liwanag. So, usually pag 40 ka, diretso ka na hospital dapat. Pero that time, I have the peace in my heart na pagagalingin naman ako ng Diyos. So, ang ginawa ko, since di ko na kaya, nakahiga na lang ako, tapos pupunasan ako ni Rish ng tela ng towel na basa. Pero nagpe-pray ako, tapos sabi ko, hindi pwedeng ganito, Lord. Ang dami kong gagawin this week. Yun po yung week na pupunta ng Batangas para sa mission. Yun yung week na inimbitahan ako ng principal ng Itaas Elementary School para sa retirement niya. Yun yung week na may funeral service din dun sa kina Jem, sa kay Riggs, yung tatay niya. Yun yung week na may youth camp din akong pag-preachan. So, ang busy nung week na yon. Tapos, Sunday night, inoconvulsion ako. So, kaya sabi ko, Lord, hindi pwedeng ganito. Marami kang papagawa sa akin this week. So, yun na yung time na tinaas ko na yung kamay kong dalawa. At nagpuri na lang ako sa Diyos. So, nilalagnat ka, in pain ang lahat ng mula ulo hanggang talambakan. Yung araw-araw ko naririnig kay Papa ng pananakit ng lupang katawan ko, mula ulo hanggang talampakan. Naranasan ko nung araw na yon, nung gabing yon. Sobrang sakit talaga. Kahit itaas ko na yung kamay ko, sobrang in pain, tas ang bigat-bigat niya. Pero sabi ko, Lord, magpupuri pa rin ako sa iyo. Kumanta ako ng papuri sa Panginoon. Nakatulog na si Shemi, nakatulog na si Gaya. Umaawit ako sa Panginoon. And after ko kumanta sa Panginoon, narinig ko yung boses ni Lord, matulog ka na, pagising mo, okay ka na. So, natulog na ako. So, in short. And pagising ko nung alas 8 na, 8 a.m. na yun, wala na. 35.8 yung temperature ko. So, nag-normal na tayo. And praise the Lord. Bakit po? Healer kasi ang Diyos natin. Ang product ng intimacy natin sa Diyos as our Father, hindi kanya pababayaan kung magtitiwala ka sa Kanya. Kahit pa sabihin natin, normal na nalagnat yun, or napagod lang tayo, or whatever. Sa ibang tao, yung ganong 40, itatakbo ka na sa ospital. Kasi sobrang taas nun. Pero sa atin, tatakbo ko kay Lord. Bakit hindi ko ito sinasabi na, ang extreme mo naman, Pastor? Hindi po. Sadyang yun yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Na bago tayo magpa-check up sa kaninong tao, papacheck up muna tayo sa gumawa sa atin. Lord, ikaw yung gumawa sa akin. You're my creator. You're my maker. Kaya mong ayusin ko anong problema sa akin ngayon. Amen? Bakit? Pangako naman niya yun eh. Yung heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Binigyan tayo ng promise ni Lord. Tumawag ka sa Kanya, gagamutin ka niya, ililigtas ka niya. Amen? And kaya nga tinawag din siyang, meron siyang healing grace. Yung wholeness. Broken ka ba sa lahat ng sitwasyon ng buhay mo? Yan ba ay physical brokenness, emotional, or even kahit mental or spiritual pa yan, kayang i-heal ni Lord. Just one touch. Sinabi niya rin, by His wounds, we are healed. Kaya nga siya namatay sa cross eh. Kasi lahat ng wounds niya dun sa cross, yun yung naging healing natin. Amen? He become our peace dun sa cross. And kaya sabi nga, ano sabi ng Bible? Magkaroon tayo ng paghanap sa Kanya ng buong puso. Let us seek Him, pursue Him. I-embrace natin yung transforming power ni Lord na kaya niya tayong pagalingin. Amen? So, Father, our forgiving Father, our Abba Father, our teaching Father, our healing Father. Letter E, our ever-present Father. Laging nandyan. Kasama natin ang Diyos, our Jehovah Shammah or Yahweh Shammah. He's always with us, sabi ni Jesus, I will be with you always, even to the ends of this age. Napakalaking comfort nun, di ba? Napakalaking assurance nun na yung Diyos sumasa atin palagi. Lagi mong kasama ang Panginoon. Amen? Di ba? Lagi niyang sinasabi, I'm always with you. Sabi ni Jesus, yung promise sa Matthew 28, and lo, I will be with you always. Binanggit na yung always na word kasi lagi akong kasama sa inyo through the power of the Holy Spirit. And yung promise niya lagi ay yung preaching ni Dimple nung Wednesday, yung be strong
and take courage. Dahil kasama kita, nasa iyo ako, be strong and be courageous. Okay? Be strong and take courage. Do not be afraid. Yung Joshua chapter 1, verse 5, verse 7, and verse 9. 3 beses sinabi ni Lord kay Joshua, be strong and take courage. Be strong and be of good courage. Have I not commanded you to be strong and be courageous? 3 beses sinabi ni Lord. Bakit? Because I will be with you. San ka man magpunta, ano man yung step ng paa mo, kasama mo ko. I will be with you wherever you go. Yang tatayuan mo ay magiging territory ko. Yung promise ko na samahan kita palagi, nandun palagi. Pinangako rin ni Lord, He will never leave us nor forsake us. In Deuteronomy, Old, New Testament, sa Hebrews 13:5. Hindi tayo iiwan ng Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Ano pa? He is our refuge and strength. A very present help in times of troubles. Praise God. Di ba? Meron tayong ever-present help every day. Yung Diyos natin laging nag-aabang. Tatawag ka ba? Kasi kasama naman kita lagi eh. Ang problem kasi, hindi tayo laging aware na lagi tayong sinasamahan ng Diyos. Huwag niyo po ilimit ang Diyos tuwing linggo lang. Na ang makakasama ko si Lord ng Sunday lang. Kasi magsisimba ako. Hindi po. Huwag niyo ilimit si Lord. Huwag niyo siyang i-box. Na tuwing kasama lang natin ng isa't isa na kasama natin si Lord. Hindi po. Nasa atin ng Panginoon, sinabi niya yung katawan natin ay dwelling place niya. Our body becomes the temple of the Holy Spirit. Binigay niya sa atin ang banal na Espiritu. So, lagi natin kasama ang Diyos. Meaning to say, being the ever-present Father, God desires and He really wants to be with us every day. Amen? Gusto tayong samahan ng Diyos. Huwag mo siyang iwanan. Bakit? Yung presence niya will become your enduring presence. Yung presence ni Lord, yun yung magtutulong sa atin na mag-endure sa buhay. And ano yung reality noon? We are never alone, praise the Lord. Hindi ka po mag-isa. Sa bahay, yun yung tinuturo ko lagi kay Shemi. Kasi si Shemi, iihi lang mag-isa, takot na takot. Yung kwarto namin kasi dalawa, so yung CR na isa, yung CR nasa kabilang kwarto. Yung main room namin, nasa kabila. So pag lumabas siya ng pinto, 3 pintuan pa yung papasukan niya para maka-CR siya. Natatakot siya. Sabi ko, nasa sarili kang bahay, natatakot ka. Pag lumabas ka ng kwarto natin, sino kasama mo na? Sabi niya, si Jesus. O, nasan si Jesus? Sa puso ko. O, nasa puso mo pala, ba't natatakot ka? Diba? Kaya ngayon, ang training namin sa kanya, bahala ka, umihi ka mag-isa, di kita sasamahan. Walang sasama sa'yo dito. Kasama mo si Lord. Diba? So kasi minsan, pag nag-CR mag-isa, tatakbo po yun mula sa CR. Nagtakot pa rin. Sabi ko, pakanood mo yan, ikaka-cellphone mo yan. So, tinanggal namin yung screen sa kanya, bawal siya mag-screen ngayon. Hanggat hindi nawawala takot mo, bawal ka mag-screen. Kasi kung ano napapanood sa kailangan maunawaan natin habang as early as yung mga bata, maintindihan nila, kasama nila si Lord. Para mawala lahat ng takot. Sabi ko, Shemi, walang multo sa bahay na to. Gugulpihin ko pag may nagpakitang multo dito. Walang multo sa bahay na yun. Bakit? Kasi nandun si Lord. Okay? And sabi nga, yung enduring presence ni Lord, nagiging personal testimony natin. Personal testimony yun, na lagi may ginagawa ang Diyos sa buhay natin. Kasi yung presence niya, totoong-totoo. Na-experience natin yung presence niya. Amen? Pag lagi mo nararanasan yung presensya ng Diyos, masashare mo yun sa iba. Magiging kalakasan, magiging encouragement yun sa iba, na hindi ako iniwan ng Panginoon. Di ba? Yung nag-funeral service tayo dun kay Richard, yung asawa ni Roxanne na namatay. Ang hirap mag-encourage pag funeral service talaga. Yun po yung pinakaayaw kong ministry. Pag may namatay, tapos mag-encourage ka ng word. Pero, salamat sa Diyos. Kasi even sa times ng ganong situation, kasama pa rin natin ang Panginoon. Amen po. Whether good or bad, laging nandyan ang presence ni Lord. And it will become a testimony that God, yung pangatlo, empowered us by His presence. Palalakasin tayo ng Panginoon ng presensya niya. Amen? Yung presence ni Lord, i-empower ka sa lahat ng sitwasyon ng buhay mo. Kaya hindi ka mag-give up. Amen? O, last na, Father, forgiving, Abba, teacher, healer,
ever-present. O, last na, R. He is our, nauna yung, ito pala dapat, Redeemer. Okay? He is our Redeemer, na nagkapalit yung slide. And being Redeemer, alam niyo ba yung ibig sabihin ng word na Redeemer? O, tanggalin muna natin R. Redeem. Pag sinabing redeem, tinubos ka. Tama? So, kunyari si TJ, nasanla siya. So, nasanla siya bilang alipin, kunyari. Okay? Sana siyang alipin sa gigilid. Nasa gilid kasi siya. So, tapos, ako kunyari, mayaman akong tao, tapos, ako yung nagsanla sa kanya. Pero darating yung time, tutubusin ko rin siya. Kaya lang, may interest na yun kapag tutubusin mo sa after na maraming years. So, si Lord, ang ginawa niya sa atin, dahil tayo ay nagkasala, well, parang ganito lang siya. Balikan lang natin yung konti, history lang. Genesis chapter 1, verse 26, ginawa tayo sa image ng Diyos. He created us in His own likeness. He created them, male and female. Verse 27, na-create na nga tayo sa image ng Diyos. Verse 28, binigyan tayo ng dominion. Binigyan tayo ng authority sa lahat ng creation. Meaning, lahat ng creation, whether puno, hayop, bundok, o kung ano man yan sa creation, lahat sila ay mag-submit sa atin. During that time. Kaso, chapter 2, inilagay ang tao sa Eden. Chapter 3, nagkasala. Nanakaw tuloy yung dominion, yung authority sa atin. Na dapat, mag-submit ang lahat ng creation sa ating mga tao, kaso nanakaw, nawala. Bakit? Nagkasala. By the time na pinalayas tayo sa Eden, yun na, doon na nagsimula ang lahat ng problema. Bakit? Nasanla tayo ngayon sa kasalanan. At lahat tayo, ang resulta ng kasalanan ay kamatayan. Ngayon, ang plano ng Diyos para matubos tayo, dahil tayo ay created sa image ng Diyos, tayo lang yung pwedeng i-redeem ng Diyos. Ulitin ko po, dahil tayo ay nilikha sa image ng Diyos, tayo lang yung pwedeng tubusin ng Diyos. Nagagagets niyo po ako? Bakit nung nagkasala si Satan at saka yung mga alipores or mga fallen angels, hindi niya tutubusin? Kasi hindi nilikha ang mga angels sa mga demons sa image ng Diyos. Tanging tayong tao lang ang nilikha sa image ng Diyos. So, nung nagkasala ang mga anghel, hindi niya tutubusin ng Diyos yun. Judgment agad. Tanggal agad sila sa langit. Nung ang tao nagkasala, nawala lang sa Eden, pero may plano pa rin ng redemption ng Diyos. Gumawa ng redemptive plan ng Diyos. Na sige, simulan muna natin sa hayop muna. Dugo muna ng hayop. Pero darating yung time, yung Messiah darating siya. And siya yung magiging redemption para sa ating lahat. So through Jesus, yung Diyos, naging tao, na-experience niya yung na-experience natin, hindi siya nagkasala. At siya yung naging pambayad para sa ating lahat. Tinubos tayo ng Diyos Ama sa pamamagitan ng sarili niyang anak. At si Jesus, yung sariling dugo niya, yung pinantubos sa ating lahat. Praise the Lord. Na-rescue tayo saan? Dun sa kasalanan. Kaya nung sinabi ng Bible that we are rescued from sin, praise the Lord, hindi na tayo basta-basta mawawala sa presence ni Lord. Mamatay man tayo physically, may langit pa rin tayong pupuntahan kasama ang Diyos. Amen? Yun po yung napakasarap sa redemption ng Diyos. And being our Father, our Redeemer, niredeem niya tayo, inirescue ka na. Wala ka na sa dilim. Nasa liwanag ka na ngayon. Amen? At ang ginawa niya, hindi lang tayo niredeem. Nag-offer pa siya ng regalo. Ano yun? Libreng-libre. Eternal life. Yung buhay na walang hanggan, ibinigay sa atin, being redeemed. Nung na-redeem na tayo ng Diyos, tinubos niya na tayo, nilagyan niya tayo ng selyo. O sige, ito, may eternal life yan. Being redeemed, may eternal life yan. Hindi ko na nga nalagay dyan yung iba pa. Pero sa Hebrews chapter 1, verse 14, isa sa benefits ng isang redeemed, kung tinubos ka na ng Diyos, meron siyang mga ministering angels na pinapadala para mag-minister sa mga redeemed. Hebrews 1:14 po yun. Kaya may naka-assign na mga anghel sa bawat isa sa atin. Ngayon, yung mga ministering angels na yun, uutusan mo lang yun. Magbi-minister sila sa'yo. Kaya lang, dahil hindi pa natin alam masyado yung authority, hindi natin napapractice. Pero kailangan mo lang i-practice yun, i-exercise yun. Oh, so much for that. Ano pa? Ang ginawa ni Jesus, being the ultimate sacrifice, anong ginawa niya? Yung sarili niyang buhay, pinako sa cross, namatay dun sa cross para sa redemption nating lahat. Nawala yung kasalanan natin sa buong Hebrews 10. Basahin niyo na lang po, Hebrews 10, chapter 10, verse 1 hanggang 18. Actually, sama niyo na hanggang 20 kasi yung verse 20 sinabi doon na si Jesus being our high priest, siya yung nagdala sa atin doon sa most holy place. Yung sarili niyang dugo ang pinangbayad niya sa Ama na, Father,
lahat ng mga sumunod sa akin, lahat ng nanampalataya sa akin, malinis na. Pwede na silang pumasok sa trono ko. Sa throne of grace. Okay? And kaya nga sabi ni Peter, sa 1 Peter 3:18, sinabi niya na, once and for all lang nag-suffer si Jesus para sa ating lahat. Isang beses at para sa lahat. Okay? And kaya nung si Jesus ay nabuhay mula sa kamatayan, lahat din tayo ay nagkaroon ng buhay. Bagong buhay and eternal life. Okay? And nakakatawa, ang promise ni Lord, yung redemption niya, plentiful, marami, abundance. Yung sa Psalms 130, verse 7 to 8. Basahin ko lang yung part na yun. Sa Psalms 130, sabi doon, for with the Lord there is steadfast love, and with Him is plentiful redemption. And He will redeem you from all your iniquities. Si Lord as our Redeemer, meron siyang abundance or plentiful redemption para sa atin. Kahit gaano kalaki ang naging resulta ng kasalanan mo o ano man nagawa mo, na kaya nasanla tayo sa kamatayan or sa kasalanan. Salamat sa Diyos, mas marami pa rin yung pang-redeem niya sa atin. Mas maraming redemption niya para sa ating lahat. And kaya nga, being a child of God, tinawag po tayo na anak ng Diyos. 1 John chapter 3, verse 1, tayo na po ay tinawag na mga anak ng Diyos. Behold, what manner of love the Father has bestowed us, that we are called the children of God. Sa NLT nakakatawa eh. That we are called the children of God, and that's what we are. Yun na ho tayo. Anak na tayo ng Diyos. Bakit? Meron siyang amazing love. Amen? Amazing ang pag-ibig ng Diyos sa atin, kamangha-mangha ngayon. Tinawag tayong anak ng Diyos. Binigyan tayo ng divine privilege. Na ano? Anak ka na ng Diyos. I-enjoy mo na yun. Amen? Kaya? I-embrace mo na yung identity. Anak ako ng Diyos. I'm a child of God. Amen? Hindi mo man na-experience ang tatay sa lupa, may father ka sa langit. Amen po? You're a daughter, you're a son of God. May tatay ka sa langit. And dahil doon, we become the living testimony. You can share yung transformation na ginagawa sa atin ng Panginoon bilang anak niya. Amen? I-enjoy mo yon. In conclusion, closing, sabi nga, experience God's fatherhood. Paano? Number 1, have a deeper connection. Kumonek ka sa Diyos, Ama. Pangalawa, isik mo yung guidance na sa lahat ng oras. May Word of God, may Bible, may prayer, may worship, and so on, may fellowship. And remember that He is always there. Amen? Lagi natin kasama ang Diyos. At lagi siyang may offering ng unconditional love sa atin. Kakatawa nga yung unconditional love ni Lord. Wala sa performance ko para patawarin ako ng Diyos. Nasa laging sa basis ni Jesus. Kaya ako pinapatawad ng Diyos at kaya niya ako mahal. Okay? And lastly, again, itong sa Romans 8:15, meron tayong spirit of adoption. Okay? Hindi na tayo para matakot pa. We're no longer slave to fear. We are a child of God. Yeah. And even in the word na Abba, we have an intimate connection, experiencing closeness sa Diyos Ama. And meron tayong personal prayer na ngayon. We can talk to God as our Abba. Abba Father. Kaya ang kinakanta natin kanina, Abba Father, your love is never ending. There's no other love like yours in your presence. My heart is overflowing. Dahil, Father, I am yours. Kaya, oh, the love of the Father is deeper than any love I know. However, may mga obstacles. Bakit ayaw lumapit ng mga tatay sa tatay natin? Alam niyo ba, ba't maraming fathers or mga tatay, daddies, papa, na kaya hindi nagisimba or hindi nagkakaroon ng relasyon sa Diyos? Ayan yung mga hindrance. May takot. Fear of rejection. Ano pa, yung feeling unworthy. Hindi naman ako karapat-dapat na. Marami akong nagawang kasalanan. Kaya hindi ako karapat-dapat tumawag sa Diyos or lumapit sa Kanya. Sometimes yung doubt, unwavering. Yung mga nagwe-wave or nagda-doubt pa sa pag-ibig ng Diyos. Ayaw tanggapin yung acceptance ni Lord sa kanila. In-accept na tayo ng Diyos bilang anak, tatanggapin mo na lang yung acceptance niya sa'yo. Ang pinakamalala, yung pride. Kaya hindi makabalik sa Diyos. Yan yung mga hindrance. Dahil may pride. And by faith in Jesus' name. Magpe-pray ho tayo. And i-declare natin na mai-stop na sa generation natin
na yung mga tatay or mga magulang natin, yung mga pamilya natin, ay hindi tatawag sa Diyos, hindi lalapit sa Panginoon. Kundi sa generation natin, magpapatuloy na. Naalala niyo po sa Genesis chapter 4, so nagkasala si Cain kay Abel, pinatay niya. Tapos, nagkaroon ng bagong anak si Adan. Sino po? Si Seth. Pero si Seth, nagkaroon din siya ng another na anak. Sino? Sino po? Si? I? Sino po? Si? Ha? Sino Rod? Hindi si Enoch pa. Bago pa si Enoch. Enos yun. Okay, and sinabi doon, nung pinanganak na siya, nagsimula ng tumawag ang mga ang mga tao sa Diyos. Sana po sa generation natin, sa atin magsimula, na kung nahihirapan tayo, yung mga magulang, kapamilya natin na lumapit sa Panginoon, nawa po sa generation natin. Okay? Yung tayo na ngayon, yung ngayon, wala na tayong ibang isipin pa. Tayo na mismo, na Lord, lagi na kaming tatawag sa'yo. Etong mga hindrance na to, hindi na kami papayag na maging dahilan yan para di kami tumawag sa'yo. And nakakatuwa, kapag ikaw ay nagkaroon ng relasyon sa Diyos bilang Ama, ito yung dapat nating sundan palagi. Na meron tayong pagsunod. Sabi ni Diyos, if you love me, you will obey. Keep my commandments. Lagi tayong magtiwala sa Panginoon. We will trust in the Lord with all of our hearts. At yung vulnerability, yung pagiging open. Transparent sa Diyos. Sabi doon, the sacrifice of Psalm 51:17, the sacrifice of God are a broken spirit. Yun. Lumapit ka sa Panginoon kung sino ka. Okay? We approach Him with open hearts, bukas na puso. At hanggang ngayon, si Father ay may invitation pa rin sa ating lahat. God awaits, like yung prodigal son, inantay niya na bumalik sa Kanya. Nag-aabang pa rin ang Diyos ngayon, Ama, natin, na bumalik tayo sa Kanya. Okay? And sabi nga ng Bible, Jeremiah 29:13, if you seek Him with all your heart, you will find Him. Promise ni Lord John, kung hanapin natin siya ngayon, matagpuan natin siya. And sinabi ni Jesus, nasa pintuan na siya. I stand at the door, sabi ni Jesus. Nag-aantay lang ako. Pag pumasok ka, you will dine with me. Ibig sabihin, makakasama mo ko sa buhay mo. Yeah, again, our Father, siya po ang ating forgiving Father. He is our Abba or intimate Father. He is our teaching Father na nagtuturo sa atin ng Kanyang salita, guiding us, mentoring us, leading us. He is our healing Father. Just one touch ng presence niya, ng kamay niya, there's healing. Our ever-present Father, lagi natin siyang kasama, and our redeeming Father. Praise the Lord. Being our Redeemer, He restores. He restores our soul. Lagi pong nire-restore ng Panginoon yung original state natin. Gusto lagi tayong i-bless ng Panginoon kasi anak na tayo. And right now po, ayan, may oras pa naman. Tayo tayong lahat. Okay. And magpe-pray tayo. Well, of course, Happy Father's Day sa lahat ng mga tatay. Pero, ngayon, i-confess natin yung kasalanan ng mga tatay natin. O yung kasalanan ng mga lolo natin or yung tatay ng mga tatay natin. Yung mga tatay ng mga tatay pa ng mga lolo natin. I-confess natin ngayon yung mga kasalanan na yon. And lang kayo makipag-agree lang kayo sa prayer na gagawin ko. Ang tawag po dito ay prayer of repentance or prayer of submission. Isasubmit natin sa Diyos natin. Yung tatay natin, He is our righteous Father. Sabi ni Jesus, O righteous Father. He is a just Father. Okay? Magsusumbong tayo sa tatay natin ngayon. Sa korte ho ng Diyos, gusto ng Panginoon na dalin mo yung case mo sa Kanya. Para mas maka-connect tayo sa lahat. Napansin nyo ba, may mga sakit yung mga ninuno natin, or let's say, sa lolo mo, ito yung sakit, napasa ngayon sa parents mo, yung sakit na yan, napasa ngayon sa sayo, yung sakit na yan, napasa sa anak mo, napasa sa apo mo. Napansin nyo, may mga hereditary, kasi may mga situational na curses pa. Like for example, yung sa generation na ganito, let's say, sa lolo mo, merong LGBT.
Sa generation ng parents mo, may LGBT rin. Sa generation mo, may LGBT rin. Parang puro may identity crisis. Meron laging issues. Or let's say, yun yung mga situational curses. Tapos, even sa bahay nyo, bakit ganun? Laging puno ng galit, laging nag-aaway-aaway yung mga tao, laging may problema. Bakit? Kasi meron issues na dapat na ma-deal natin. And one of the issues dyan is yung mga ruling spirits. Sino ba yung nag-rule kasi sa bahay? And sisimulan natin ngayon yung prayer na, Lord, today, hindi na kami papayag. Napapansin nyo ba yon? Bakit sa bahay nyo laging, hindi, actually, sa members na lang natin eh. Bakit may mga di nakakasimba? Isa sa pinaka top one reason bakit hindi nakakapagsimba ang mga tao, actually, mga Christians, top one, may sakit. That's the common issues ng mga taong di nagisimba ngayon. Puro may sakit. Marami tayong members ngayon na nasa bahay, nanonood sa online. Kasi may sakit. Masama pakiramdam, masakit ulo, trangkaso, pagod, and so on. Bakit? May something na nanggugulo sa mga anak ng Diyos. At dadaling natin yung case na yan ngayon as a church, bilang ecclesia, bilang church na merong authority, merong legislative authority. Dadalhin natin yung kaso na yan sa trono ng Diyos ngayon, sa korte ng Diyos. And as children of God, as people of God, maki-join kayo sa prayer ko. Lahat ng mga curses sa pamilya natin, lahat ng mga naging issues, mga sakit na yan, i-rebuke natin yan ngayon, ika-cancel natin yan ngayon. And even sa inyo, baka may mga kaibigan kayo or kapatid kayo na nung baby pa lang, inalay pala sa Diyos-Diyosan or inalay pala sa santong ganyan or kung ano pa man. There is legal rights yung mga demonyo sa mga, kaya parang bakit may sakit siyang ganito? Or let's say, baby pa lang, bata pa lang, may hika na, bakit ganon? Kasi nakukuha yung curse from i-break natin siya ngayon. Yung tatay natin, he is our Redeemer Father. Redeeming Father siya. Tinubos niya na tayo pero gusto niyang i-restore din yung original state natin as created in His own image. Kapag galing ka sa image ng Diyos, tatanungin ko po kayo, sa langit ba may sakit? Sa langit ba may sakit? Kaya sabi ni Jesus, your kingdom come, your will be done, saan? On earth as it is in heaven. I-reclaim natin today yung identity natin as children of God. I-reclaim natin today yung original state natin as created in His own image. I-reclaim natin today yung yung dominion na para sa atin talaga, na magsasubmit ang creation sa atin. Bakit? Kasi tayo yung mga anak ng Diyos. Amen po? So mag-pray, let us bow our heads, let us close our eyes. Tayo po ngayon ay tatawag sa ating Ama. And maki-agree kayo sa akin sa mga panalangin na to. Even sa mga nasa online, you can agree. You can declare sa mga bahay nyo itong mga prayers na to. Let us pray. Father, Heavenly Father, Abba Father, we come to you in the name of your Son, Jesus Christ. Thank you, Lord, for we have your Spirit within us. You have given us the spirit of adoption, and now we can cry out to you as our Abba Father. We can have this close, intimate fellowship, relationship, connection with you today. At sa oras na to, Ama, kami po ay lumalapit sa iyo, nagsusumbong ng lahat ng pang-aapi, lahat ng akusasyon, lahat ng mga negatibo na sinabi ng kaaway sa aming buhay, lahat ng mga demonyong spirito na gumugulo para hindi maganap ang kalooban ng Diyos sa aming pamilya, sa aming buhay. Lord, sinasubmit namin ngayon sa korte mo, in the courts of heaven. And we are calling to the God who holds the divine counsel in heaven right now. As we enter to your courts today, with thanksgiving and with praise with our mouths, Lord, we thank you. And we praise you, Father. And right now, Lord, sinasubmit po namin lahat ng pang-aapi, lahat ng mga pandaraya ng kaaway sa buhay ng aming pamilya. Right now, Lord, even yung mga curses, mga generational curses na mula sa linya pa ng aming mga ninuno,
o lahat ng aming mga lolo't lola, ng aming mga magulang at sa amin mismo, lahat ng uri ng kasalanan, kahinaan, Lord, ay hinihingi namin ng tawad sa iyo sa oras na to sa pangalan ni Jesus. Lahat ng mga umahadlang para sa pagpapala ng Diyos na dumating sa aming mga buhay, lahat ng mga principalities of the air, powers of the airs, lahat ng mga demonyong spirito na umaagaw at mga nang umahadlang sa pagpapala ng Diyos sa aming buhay, ay sinasabuyan namin ng banal na dugo ni Jesus ngayon. By the precious blood of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father, because we have overcome Satan by the blood of the Lamb and the word of our testimonies. And we testify today that Jesus Christ, who died on that cross 2,000 years ago and has risen from the dead, Lord, kaming lahat ay merong benefit ng blood ni Jesus. We are washed by the blood of Jesus, covered by the blood of Jesus, and sinasabuyan namin lahat ng gawa ng demonyo, lahat ng gawa ng diablo at ng kaaway sa aming buhay. Kinakancel namin ang lahat ng legal rights ng kaaway sa aming buhay, sa aming mga kapatid, sa aming mga magulang, sa aming pamilya, sa pangalan ni Jesus. Yung mga dahilan bakit hindi sila naliligtas, bakit ayaw nila makinig ng salita ng Diyos, ayaw nila makinig ng mabuting balita ng kaligtasan, yung mga dahilan bakit hindi maligtas ang aming pamilya, Panginoon, lahat ng mga gumugulo sa aming mga tahanan, sa aming mga buhay, lahat ng mga rulers and principalities, Lord, na mga humahad lang para hindi makinig at hindi maligtas sa aming pamilya, winawasak namin sila ngayon sa pangalan ni Jesus. At sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, Lord, pinapakover namin ang aming mga kapatid. You can name them. Pangalanan niyo yung mga kapatid niyo, yung mga aming mga magulang, mga mahal sa buhay, Panginoon. Ang aming tahanan din ay pinapakover namin ng banal dugo ni Jesus. And Lord, nagpapalinis kaming lahat sa lahat ng mga naging kasalanan ng aming pamilya. Mula noon hanggang ngayon, sa banal dugo ni Jesus, ay pinapalinis namin ito sa pangalan ni Jesus. And whatever the ruling spirit, kung ito man ay addiction sa mga droga, addiction sa mga kasalanan, pornography, or whatever sins, addiction sa mga lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life, ay dinudurog namin sa banal dugo ni Jesus at winawasak namin sa aming pamilya. Winawasak din namin, Lord, we are breaking the generational curses sa mga sakit at karamdaman, Lord, mula pa nung sa mga ninuno namin, sa linya ng aming pamilya, anumang klaseng sakit ng cancer, or anumang klaseng sakit ng mga sa dugo, o sa isip, sa utak, o sa puso man, ay winawasak namin at kinakancel, binabreak namin lahat ng uri ng sakit at karamdaman, Lord. Sinabi mo, by your wounds, we are healed. Your Lord, yung punishment dun sa cross ay naging peace naming lahat. Yung ginawa mo dun sa cross, Panginoon, ay naging kagalingan naming lahat. And even, Lord, lahat ng all kinds of sicknesses and diseases ay pinagaling mo na sa krus ng Kalbaryo, na ipako na lahat sa krus ng Kalbaryo at sinelyohan mo, Panginoon. You have said, it is finished on the cross. And so we're breaking those generational curses na mga sakit at karamdaman. It must be stopped today in our generation in the name of Jesus. Even, Lord, we are breaking the pride, mga doubts and fears, especially, Lord, sa mga head of the family, sa mga tatay sa aming mga tahanan, sa aming pamilya, Lord. We are breaking those hindrances. Kaya hindi sila makalapit sa iyo sa pangalan ni Jesus. Lord, starting today, let this place become a sacred place, Lord. And let your presence never leave this place. Upang sa aming pag-uwi rin sa aming mga tahanan, Panginoon, yung presensya mo'y kasama namin and people in our families, Lord, will become so attractive in your presence in us. At sila ay sasama sa amin, Panginoon, para dumalo sa gawain mo at magkaroon ng tunay na relasyon sa iyo sa pangalan ni Jesus. Father, right now, lahat ng mga pang-aabuso ng diablo sa aming pamilya ay tinatapos na namin ngayon at winawasak namin sa banal na dugo ni Jesus. In the name of Jesus Christ of Nazareth, we are receiving right now the victory that we have in you, Jesus. And we are reclaiming yung promise mo, Panginoon.
that we are your children, we are your people, you are our Father, you are our God, and you will protect us, you will provide for us. And sa pamamagitan ng pag-ibig mo, Panginoon, we can enjoy this fellowship, this relationship that we have in you as our Abba Father. Kaya naman, Ama, lumalapit kami sa iyo bilang yung mga anak. Thank you, Lord, for you always look from heaven. Lagi ka lang nag-aantay sa amin na tumawag sa iyo. And we are exercising, Lord, as the ecclesia, as the church today, Lord. Ine-exercise namin yung authority na binigay mo sa amin. That we are victorious. On weapon formed against us shall prosper. And every tongue that rises against us in judgment, they shall fall. They shall all be destroyed in the name of Jesus. Lahat ng mga nag-aakusa sa amin, Panginoon, sa korte mo, those accuser of the brethren, Lord, we are canceling them right now. Lahat ng mga negatibong salita na sinabi ng kaaway, lahat ng mga curses na sinabi ng diablo sa aming pamilya, sa aming buhay, ay cancel namin ngayon sa banal na dugo ni Jesus. And Lord, we are dedicating our families, our homes, our houses to become your territory in the name of Jesus. That whenever we step in our houses, in our homes, it becomes your territory in the name of Jesus. And Father, we pray that your presence, Holy Ghost, never leave our homes, our families, our loved ones in the name of Jesus, Lord. And I pray that there will become more families that will be saved at nakakasama namin sa paglilingkod sa iyo at sa aming relasyon sa inyo sa pangalan ni Jesus. Make this church to become a community of believers where families will gathered and will glorify the name of Jesus in this place, Lord. Salamat po, Panginoon. And we thank you, Lord, because we have you in our lives. And sa banal mong dugo, Panginoon, kaming lahat ay naselyuhan sa pamamagitan ng banal mong Espiritu at tinawag kaming lahat na mga anak mo. Thank you, Holy Spirit, for affirming us that we are the children of God. Kaya naman bilang mga sons and daughters of God, ine-exercise namin yung biyaya mo, Panginoon, na aming na-receive, na patuloy namin maibahagi rin sa iba. That freely we have received, freely we will give yung binigay mo sa amin na biyaya, Panginoon. And thank you, Lord, today, being our Father, Lord, ine-extend din namin ang aming mga blessings, Panginoon, mga kamay sa mga tatay namin or sa mga naging tatay ng ibang anak, Lord. Especially, Lord, yung mga umuwi na sa iyo, Panginoon, ng mga tatay namin, ay patuloy na, Lord, salamat, ikaw pa rin yung tatay naming lahat. And even, Lord, sa mga may tatay pa, we are declaring blessings that our fathers here on earth will become godly, they will become holy, they will become righteous, Lord, and that they will become the leaders, the priests and prophets of their homes in Jesus' name, leading them, their families to you, to be close to you in Jesus' name. And Lord, I am praying na magkaroon talaga ng puso na kagaya mo, Panginoon, bilang aming Ama, ang mga tatay namin sa pangalan ni Jesus. At maraming salamat po, Panginoon, sa mga salita aming narinig ngayon. We are asking also, Lord, sino man ang may sakit at karamdaman ngayon dito sa congregation, whatever sickness, mula sa sakit sa ulo hanggang talampakan, from the inside out, every system and every parts ng aming katawan ngayon ay dinideklara kong magaling sa pangalan ni Jesus. Let the anointing of the Holy Spirit continue to fill our bodies today and bring healing in our mortal bodies from head to foot in the name of Jesus. Sa mga member rin ng iglesyang ito na wala ngayon dahil sa mga nagkasakit, Lord, I rebuke those sicknesses. If you're watching right now and listening to this prayer, I decree and declare healing to your mortal body. In Jesus' name, be healed. And I speak never again na magiging dahilan pa ang pagkakasakit para di ka makadalo sa gawain sa pangalan ni Jesus. I speak healing sa mga lagnat, trangkaso, hika, sa mga sakit sa puso, sa mga cancerous or whatever, chest pain or headache or whatever sicknesses sa kanilang lupang katawan. Thank you, Jesus, for all kinds of diseases ay pinagaling mo sa pangalan ni Jesus. And by your wounds, we are healed, Lord. Tinake mo na lahat ng mga sakit at karamdaman na yun sa krus, Panginoon. Every stripe sa likod mo ay naging healing naming lahat. Kaya naman right now, Father, I thank you for you are the God who always hear our prayers.
And we receive it by faith that we are healed right now in Jesus' name. Salamat pa rin, Panginoon, sa provision mo rin sa aming mga buhay. We are withdrawing in our bank accounts sa langit ngayon, and we are declaring, Lord, lahat ng pangangailangan namin financially ay mapaprovide. Especially, Lord, sa mga magbabalik sa klase, itong elementary at high school, Lord, na nangangailangan pa ng mga school supplies ng kanilang mga anak, at mga nangangailangan pa ng sa mga uniforms, Lord, whatever they need sa pagbalik eskwela, I pray for your provision today, that you'll provide everything they need in the name of Jesus. Sa mga estudyanteng babalik sa eskwelahan, Lord, I pray that they will represent you. They will become the ambassadors of Christ sa kanilang mga sections, sa kanilang mga school, even sa mga nagtatrabahong mga teachers. I pray, Lord God, that they will lead their students to come to you, to be close to you in Jesus' name. Let your light shine on them, Lord, so that they will see their good works and they will glorify our Father in heaven. Even, Lord, sa mga nagtatrabaho, I speak, Lord, promotion. I speak blessing, spirit of wisdom and excellence, Lord, ay maging maayos ang kanilang mga pagtatrabahong gagawin muli sa kinabukasan. Sa pangalan ni Jesus, I pray, Lord, yung kalakasan mo to sustain them in Jesus' name. And I declare, Lord, that you'll continue to empower them sa lahat ng kanilang gagawin sa buong week na ito sa pangalan ni Jesus. I am declaring also sa mga magulang din, help them to govern their families, to provide for them in the name of Jesus, and help them, Lord, sa kanilang mga gagawin pag-aasikaso sa kanilang mga pamilya, Panginoon. I speak to the fathers and to the mothers, Lord, ng kanilang mga tahanan, na palakasin mo sila at patuloy mo silang ingatan at bigyan ng Panginoon ng lahat ng tulong at suporta sa kanilang pag-aasikaso sa kanilang pamilya sa pangalan ni Jesus. I speak to every children, Lord, that they will grow in the grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. And I declare, Lord, that they will grow in you, knowing you, having an intimate relationship with you in Jesus' name. And salamat, Panginoon, sa pagpapala mo rin sa buhay ni Ada, Lord. Salamat sa maayos na panganak niya at sa bagong baby muli, Panginoon, na aming i-welcome sa iyo at i-dedicate soon sa iyo sa pangalan ni Jesus. Thank you rin, Lord, sa pag-iingat mo rin, Lord, kay Chester, sang karagatan at barko man siya ngayon, ay ingatan mo siya. At salamat, Lord, sa nalalapit ng pag-uwi rin next month na magiging maayos din sa pangalan ni Jesus, Lord. We speak then healing, Lord, kina A. I pray, Lord, yung healing mo sa kanyang lupang katawan ngayon and touch mo siya sa pangalan ni Jesus. Even, Lord, sa mga sakit ng ulo, even kay Leia, Lord, I pray yung pakaramdam ng kanyang lupang katawan ay maging maayos na para makasama na rin namin siya sa susunod na linggo sa pangalan ni Jesus. Even, Lord, kay Gon, Lord, I speak healing sa kanyang katawan, Lord. I declare, Lord, na patuloy mo siyang papagalingin at palayain siya sa lahat ng sakit at karamdaman sa pangalan ni Jesus, Lord. Pagpalain mo rin ang kanyang buong pamagulang kay Rafi at kay Michelle, Panginoon. And even, Lord, I pray that there will be more families in this place, Lord. I also speak, Lord, healing kay Tita Annie, Lord, in the name of Jesus, Lord. Let there be supernatural restoration of her mortal body, Lord. Let the fullness of the life of Jesus Christ be restored now sa kanyang lupang katawan. And Lord, in a very supernatural way, Lord, ay makakasama namin siya muling maglingkod sa iyo sa pangalan ni Jesus. Honor her faith, Lord, as she believe that you are her healer in the name of Jesus, Lord. Salamat din sa provision mo sa lahat ng aming pangangailangan, Lord. Makabayad din kami ng rent at mga bills ng kuryente para dito sa church at even, Lord, sa mga personal bills din namin sa aming mga tahanan. Thank you, Lord, for being our Jehovah Jireh, for being our provider, Lord. Salamat for we always have your words and we always have your promises, Lord. And today, Lord, dinideklara din namin sa syudad ng Muntinlupa that Muntinlupa City, Lord, will be blessed by you, will be covered by the blood of Jesus. And Lord, let this city become your territory in the name of Jesus. And we apply your blood sa bawat sulok at bawat barangay. Mula tunasan hanggang sukat, Lord, ay ingatan mo po ang syudad namin at ang buong Pilipinas din, Lord, ay nilalapit namin sa iyo. Napagpalain mo na, Lord. We remember also Israel, Lord, yung nagaganap na war from sa pagitan ng Israel at ng Iran. Sa pangalan ni Jesus, Lord, protect your chosen people, your chosen nation. We pray for the peace in that nation, Lord, sa Israel, even the walls of Jerusalem, Lord. Let there be peace, Lord. Protektahan mo at ipagtanggol mo sila sa pangalan ni Jesus, Lord. And help us to prepare for your soon, Lord, yung pagbabalik mo muli, Panginoong Jesus. Help us to be faithful
until the very end, Lord, dahil alam namin na malapit ka na rin bumalik at dumating, Panginoon, kaya gawin mo kaming handa sa lahat ng oras na humarap sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, tulungan mo rin kami, Lord, mag-double time, Panginoon, para maligtas ang aming mga mahal sa buhay, Lord. And even, Lord, itong bagong pasukan muli, ay gamitin namin opportunity para makapagpanalo rin, Panginoon, ng mga kabataan, mga estudyante para sa iyo, Panginoon. And I pray, Lord, that you will make your kingdom come and let your will be done here on earth as it is in heaven, Lord. At maganap palagi ang iyong kalooban sa amin ding lahat ng personal, Panginoon. Malaman namin ang iyong kalooban, magawa namin at matapos namin ito, mapulfill namin, Panginoon. Para sa gayon, Lord, pag humarap kami sa iyo, Lord, ay maririnig pa rin namin yung well done, my good and faithful servant. Enter now to the joy of thy Lord. Turuan mo kami, Lord, na maging tapat hanggang makita ka namin. Tulungan mo kami na mas makilala ka pa namin. Place a desire in our hearts to be hungry and thirsty for you every day. Maraming salamat po, Panginoon, sa araw na to. At ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga buhay, Lord. Tinataas namin ang aming mga buhay sa iyo na lagi mong pagpalain at ingatan sa pangalan ni Jesus. And we declare that this is the day that the Lord has made and we will all rejoice and be glad in it, Panginoon. Lord, we also declare pa rin comfort, encouragement sa buhay din, Panginoon, ni Roxanne, Lord, even Lord, sa pagkabala ng kanyang asawa na si Richard, even yung buong family rin, Panginoon nila, at kamag-anakan ay patuloy mong i-comfort at encourage sa pangalan ni Jesus, Lord, and help them hanggang sa matapos din yung mismong burol, Panginoon, at hanggang sa maidala sa huling hantungan si Richard sa Tuesday, Lord, ay palakasin mo silang lahat sa pangalan ni Jesus, Lord. And we also remember din yung maayos na klima sa aming bansa, Panginoon, para hindi rin maging hadlang sa pagbabalik ng pagpasok ng school, Panginoon, ng etong week na to, Panginoon. Salamat, Lord, sa biyaya mo. We declare peace, prosperity, blessings, joy of the Lord sa aming mga buhay. Let the love of God abound towards us and let your grace also abound sa bawat isa, Panginoon. Thank you, Lord, for being our Father, our Abba Father, who is always close to us, always with us, healing us, teaching us, forgiving us, and everything na benefits, Panginoon, na binigay mo na sa amin pa, ay lagi naming i-receive through your words. At by faith, Lord, magiging maayos ang lahat. We also welcome Danica, Panginoon, sa kanyang bagong pagpunta sa lugar na to, Lord. I pray that you seal her heart and fill her with your spirit. And Lord, nawa ay maging start din ito na maka-fellowship namin siya sa pangalan ni Jesus, Lord. And let there be more people who come, Lord, sa mga susunod naming mga gawain. Maraming salamat po. And Lord, we greet you. Happy Father's Day today, Father. And thank you, Lord, sa pagbibigay sa amin ng pag-ibig mo and being our Father. And thank you, Lord, for fathering us every day and continue to mold us to become like Jesus and to love us more as we always extend itong pag-ibig mo sa aming lahat. Maganap palagi, Lord, yung mabuti mong kalooban, yung perfecto mong kalooban sa aming lahat. And Lord, we declare blessing. The Lord bless us and keep us. The Lord cause His face to shine upon us and be gracious unto us. The Lord lift up His countenance upon us and establish us in His everlasting peace. Maraming salamat po, Lord, sa araw na to. We bless your name. In Jesus' name we pray. Hello, praise. Ngayon po, muli po tayong dadako ngayon sa pagbibigay. And ngayon po, gusto ko lang din po mag-share din po sa inyo ng maikli lang po. Sobrang ikli lang din po na testimony po. Ito po yung nangyari nung last month. Yung kung ano yung blessing o ano yung kabutihan na binigay sa amin ng Panginoon. And ayun nga po, itong blessing na to, way back 2023, nung nagpe-pray nga ako, kung saan po ako nakatayo ngayon, doon din po ako nagpe-pray dito po sa pulpito. Nangyari kasi na parang every Tuesday kasi nagkakaroon kami ng shifting schedule. Tapos, ang napupunta sa aking schedule na off is Tuesday. Tapos, tuwing nagkakaroon ako ng Tuesday off, dahil meron nga akong susi before ng church. Pumupunta ako dito para mag-pray, manalangin talaga. And,
alam ko sa iba hindi naman lingid sa kaalaman ng iba yung mga ano, yung kung ano yung blessing na nangyari nitong month of May. So ayun nga po, itong blessing na to is yung ano, yung business nga po sa pamilya nga po namin. And ayun yung parang talagang pinagpipray ko nga talaga sa Panginoon way back 2023 para alam mo yun, para tawag dito yung ang plano ko talaga is yung sa mother ko din, parang hindi na nga siya rin siya mag-work. Parang para ano, sa bahay na lang din, parang ganun-ganun yun. Tapos binibiro pa nga siya ni tatay, Nay, may ano na kayo, ganyan-ganyan. Parang ano, di na kayo magtatrabaho, ganyan-ganyan. Pero ayun nga, sabi niya, parang hindi pa raw, parang hindi pa time para mag-resign sa work. Pero yun talaga yung isa rin sa bala ko para makapag-rest na rin. Parang ang tagal na rin talagang nagtatrabaho din ng mother ko po. And ayun nga po, salamat sa Panginoon sa blessing na binigay niya itong yung water station po sa amin. And ito po ay parang continuation lang din po to nung ano nung tawag dito yung time na nag-operatory ako nung nakaraan na sabi ko po pa-pray po ako ng ayun po nung itong business po, and ayun po nangyari na po siya last month. And praise God po dahil yun nga po, kapag lagi ngang nakatatak sa akin na kapag naging tapat ka sa maliit, 'di ba? Hanggang sa yamanin ka ng Panginoon, maging tapat ka, ibibigay niya yung blessing na yon. And ayun nga po, isa rin sa parang natutuwa ako, parang ang tagal kong pinapanalangin yung business na yon, tapos 2025 siya nangyari. Tapos parang meron nga na may nabasa nga ako na sabi nga rito yung ano nga daw, yung the longer you wait, the bigger the reward, sabi nga raw. So, ayun nga po, sa sobrang tagal, nagantay lang, di ba? Nagantay lang po ako kung kailan ibibigay ng Panginoon. And ayun po, nangyari na at naganap na nga po siya last month. And praise God po dahil ano na po, pa 1 month na po yung ano, yung business po yung family po namin. And salamat sa Panginoon dahil hanggang ngayon tinataguyod ng Panginoon yung tawag ito yung business na meron po kami. And alam ko po na sa atin, 'di ba, lahat tayo na nananalangin, 'di ba, nagpi-pray talaga sa Panginoon about blessing or about healing sa lahat, 'di ba, ng aspeto ng pamumuhay natin, 'di ba? Huwag po tayong mawala ng pag-asa sa mga panalangin natin kung sobrang tagal ng prayer na 'yan, 'di ba? Alam ko po na ibibigay at sasagutin ng Panginoon 'yan. Alam natin na ang Panginoon ay laging tumutugon ng mga panalangin ng bawat isa. And ayun lang po sa lahat-lahat po. Tayo po yung magbigay. It will come back to you. Good measure, press down, take it together, turn it over, give, and it will come back to you. 'Cause when you give to the Lord. Give to the Lord. 'Cause when you give to the Lord. Ayun po, tayo na po magsitayo para sa pagwakas po na panalangin. Tas din po natin yung right hand din po natin para sa pagbe-bless din po sa mga kaloob po. Let's pray po. Aming Ama, Diyos na banal dakila sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa natapos, Panginoon, na gawain ngayong tanghali, Panginoon. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon, ng mga natutunan, nalaman namin, Panginoon. I pray, Panginoon, na lagi mo po pong itago, Panginoon, sa aming mga puso't isipan, Panginoon, lahat ng mga natutunan na laman namin, Panginoon, upang sa gayong, Panginoon, ay mahibahagi rin namin ito sa lahat, Panginoon, ng mga tao, Panginoon, na nangangailangan, Panginoon, ng mga salita mo, Panginoon. Ganyan nga rin, Ama, nagpapasalamat din po kami, Panginoon, sa lahat-lahat, Panginoon, ng mga ginagawa, Panginoon, at gagawin mo pa, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon.